Isa sa pinakamagandang part ng Canada ay ang Banff National Park na matatagpuan dito sa Alberta, Canada. So samahan nyo kami sa aming pagbisita doon. So nag-haul muna kami ng damit and then sa Uniqlo na lang kami bumili. Isang heat tech para sa asawa ko and then isang pair naman para sa akin. And small yung nabili kong bottom, dapat extra small pala kasi napaka-stretchy nito. And then isang top. And then dahil naka $300+ kami, may libreng socks dyan. Kumuha na rin ako ng isang scarf. So monochromatic yung look natin. And then yung asawa ko ayaw niya ng scarf. And ang ganda guys ng quality kapag made in Japan. Kasama pa yung sanis ng asawa ko. And then yung lightweight lang din na puffer ang pinili ko. So ito guys, yung puffer nasa $100 siya. Medyo hindi ko lang nagusto yung amoy. I think totoong fleece yung nilagay dyan sa loob ng puffer. Tapos kumuha na rin ako ng 2 bonnet. Pero ang ending ayaw ng asawa ko kaya sa akin na lang yung 2 na yan. So all of these are heat tech talaga ng Japan Technology eme. At nakita ko yung pants na naka-sale siya kaya kumuha na rin ako. Sayang nga hindi ko pinaputol kay sobrang haba niya sa akin. Nahirapan pa nga ako pumili ng size kasi I think yung mga sizes dito guys pang Canadian talaga. At dahil marami na rin akong baong medyas galing sa Pinas, so 2 medyas lang yung pinili namin na may heat tech para extra warmth. Kung nasa Pilipinas man kayo ngayon at balak niyo pumunta dito, guys, dyan na lang kayo bumili ng winter clothes. Sobrang mahal dito. Dyan kayo bumili sa may surplus kasi lahat naman yan is galing ibang bansa. Kaya ma-assure nyo talaga na maganda din yung mga quality nila. And then maaga kaming gumising guys, pinainitan namin yung sasakyan. At ayan, outfit ko na yung bit-bit ko. Yung inner heat tech lang muna yung sinuot namin guys kasi baka magmukha na naman tayong marshmallow sa sobrang kapal ng mga damit dito. And then dumaan na rin kami ng bus station para i-full tank yung car. Sa mga oras na yan ay binibidyohan ko nga yung mga buffalo dun sa gilid. And na-enjoy ko din yung weather that time kasi hindi pa ganong ka-snowy dito sa may Alberta malapit. Papunta na kami ng Canmore, so isa siyang part dito ng Alberta at nakakatakot guys yung mga sasakyan. Lalo na yung mga trucks, super laki and napakabilis nila. Alam mo yung matatakot ka sa sobrang laki tapos napakabilis nila, napakatulin. Bawat dinaanan nga namin guys ay iba-iba yung itsura. Dito sa may left part ay snowy pa dahil hindi natatamaan ng araw. At dito naman sa kabila natutunaw na yung mga snow. Grabe guys, super ganda ng lugar in person talaga. Pero huwag kayong mag-alala guys dahil same lang din naman yan sa video kaya virtual gala tayo ngayon. Nakakatuwa lang guys kasi inipon ng asawa ko yung off niya sa work kaya ayan, ginamit namin for vacation nung dumating ako. Tuwang-tuwa nga rin kami kasi magkasama na kami guys at parang busog na yung mata ko kahit hindi pa ako nakarating dun sa pupuntahan namin. So ang aming first stop ay ang Lake Louise, one of the famous lake dito sa Alberta. Perfect talaga guys yung pinili naming date kasi wala masyadong tao. At may mga signages din guys na this is an avalanche road. Kaya doble ingat baka may mag-chance na magfa-fall yung mga snow from the mountain. Yung language pala dito guys sa Canada is French and English. Kaya naka-translate na rin talaga yung mga road sign in French. Pinagmamasan ko nga guys yung mga pine tree, napakataas nila. Tinatanong ko pa yung asawa ko na paano ba tumutubo lang ba yan sila kusa dyan sa road? And tinatanong ko din kung tinatanim ba yan? Kasi guys, ang ganda nila in person. Alam mo yung parang mga plastic na Christmas tree sa Pilipinas pero totoong pine trees sila. Ibang-iba sa mga pine trees na makikita natin sa Baguio. Kaya naman guys, feel ko ang parating na Pasko dahil last December yung video na to. Ito na nga yung isa sa road na pinaka-favorite ko sa lahat. Ito yung isa sa pinakamagandang tunnel talaga guys sa buong mundo na makikita natin sa internet. As in, napaka-breathtaking talaga guys. Tingnan nyo naman. Nawa ko pa nga siyang cover photo guys sa aking Facebook. At habang tinitingnan ko, para siyang painting na gumagalaw. As in, bawat detalye guys, super ganda. Lalapit natin para makita nyo guys kung gaano kataas yung mga pine trees. And talagang na-amaze ako guys sa snow that time dahil wala pang snow sa Calgary no mga time na to. Kaya kung gusto nyo guys yung mga scenery na may mga texture, may mga elements, may combination ng color ng sky, ang ganda bumisita sa Banff kapag December. Ayan na nga guys, we are approaching the Lake Louise. Dito sa part na to guys ay natutunaw na yung mga snow. Duman ulit kami sa mga road na hindi natatamaan ng araw kaya may snow ulit. Parang halo-halo na guys ng mga sceneries yung nakikita ng mata ko. Tapos biglang didilim kapag natatabunan yung araw. Iba-ibang painting na ata guys ang nakikita ng mata ko. Ang kaibahan nga lang, gumagalaw sila ngayon. Sa mga oras nga nito ay controlled lang talaga yung speed namin. Sinusunod lang namin yung mga signages dahil nga guys madulas na dito sa part na to. And this is it guys, papasok na talaga kami ng Lake Louise. Super ganda ng place talaga and we are looking forward na babalik din talaga dito sa summer.
Grabe, sa mga reels ko lang to nakikita before guys, and finally we are here. Nakikita na namin yung pinaka-famous na hotel guys dito sa Lake Louise na part. And medyo nahihirapan kaming maghanap ng parking kasi madami ng tao dito guys na nauna sa amin. Mas maaga pa sila. I think siguro madilim umaalis na sila ng bahay nila. Nahihirapan na nga ako mag-video sa mga panahon na to guys kasi naninigas yung kamay ko. At malakas yung loob ko na hindi ako malalobat kaagad kasi nga malamig guys. Iniisip ko hindi madadrain ang aking cellphone pero guys, konti pa lang yung navi-video ko, mukhang mauubos na yung battery ko. Kaya minadali namin yung pagpipicture nung time na yon, as in dapat marami kaming makapture. Thankful kami dun sa isang Pinay guys na nakita namin dito na she offer na picturean kami para mas mabilis. Nakakatuwa kasi yung time na yun, ang sipag na asawa ko mag-picture guys. Kaya ang sabi ko, videohan mo na lang ako na lang bahalang mag-cut and mag-screenshot para may picture ako. Dito ko na rin kinuha guys yung aking profile picture noon sa Facebook. Nakakatuwa guys kasi ganito pala yung feeling kapag nakatayo ka sa frozen na lake. At the same time, nag-iingat din guys kasi baka malaglag ako dyan. This is my first snow experience sa Alberta para akong bata. And napaka-famous din ng spot na to. Ang dami nagpa-picture dito guys every time na pupunta sila ng Lake Louise. Nag-offer ulit yung guys yung Pinay na picturean kami sa part na yan. Skate sila guys dyan sa may gilid ng lake and then siguro naawa sa amin wala kami taga-picture. Kaming tripod na dala kaso nahihirapan nga kami dahil sa sobrang lamig. And then calculated lang din yung time namin dun guys kasi paakyat na kami ng Banff ngayon. We are changing route para makapunta naman sa Sulphur Mountain. Ang sabi ko kasi sa asawa ko, pagpunta ko dyan dapat igala mo ako. Medyo malapit yung Sulphur Mountain guys pero inuna namin kanina yung Lake Louise dahil medyo nandun siya sa dulo. Sabi ko pa nga sa asawa ko lahat ata ng dinadaanan natin mala-NLEX sa Pilipinas. Ang sarap mag-road trip dahil walang traffic. And sa mga oras din na to guys medyo nagugutom na ako kasi hindi kami nag-breakfast. Hindi rin kami nag-coffee kasi ayokong maihi sa daan. And at this very moment guys, we are approaching Banff. And naka-ready na nga yung phone natin guys para ma-capture yung site na to. Most of the time dyan, bumababa yung mga tourists guys para lang makapagpa-picture talaga. This is it. Nandito na kami sa loob ng Banff guys. Napakaganda ng town na to. Lahat ng spot ay very Instagrammable. Pero may putik sa daan guys kasi natutunaw na yung mga yelo. Nakumbinsi ko pa nga yung asawa ko guys na mag-lunch na kami dito kasi gusto kong makapagpa-picture dito. Pero sabi niya doon na lang daw kami sa taas mag-lunch mamaya sa may gondola. Inaabangan kasi namin guys yung sunset mamaya. And papunta na rin kami guys ngayon sa ilalim ng bundok. Tiis gutom muna tayo guys kasi doon pa tayo magla-lunch sa pinakataas, o diba? Buti na lang din at dala ko yung mga power bank ko sa Pilipinas kaya less hassle tayo ngayon. And tip na rin guys kapag pabiyahe kayo, lahat ng electronics sa hand carry nyo ilalagay. At nandito na nga kami, nakahanap na ng parking at nakikita na natin guys yung mga cable car. Gusto ko pa nga mag-video dyan ng maraming guys pero yung asawa ko nag-aantay na dun sa pinaka-entrance ng gondola kasi gutom na. Nakasakay na nga kami guys at kung taga Alberta kayo, $60 each yung bawat ticket and outside Alberta is nagko-cost siya ng $80. Hindi naman nakakatakot guys yung cable car kasi ang ganda ng stabilization niya sa taas. Nagpapasalamat lang din talaga ako kay Lord guys kasi naranasan ko yung totoong winter wonderland na nakikita ko sa internet. Kaya kung nasa ibang province kayo sa Canada, naku guys, punta kayo dito. Super ganda. Ito ang kukumpleto sa inyong Canada visit. And since yung pamangkin ko nagbebenta ng lip tint, ayan gumawa naman na tayo ng mga promotional video niya. At suot ko na nga yung isa pang jacket namin na dala guys kasi sabi ng asawa ko mararanasan mo yung totoong lamig kapag nasa tuktok na tayo. Duterte sign naman dyan oh. Fan na fan siya guys ni Duterte talaga. At yung pasalubong ko sa kanya galing Pilipinas, book ni Duterte. Nasa 10 minutes pala guys paakyat from pinakababa papunta dito sa pinakatuktok ng mountain. Ang dulo na lang ng pine tree yung nakikita namin guys. Laloko ko pa nga yung asawa ko guys, what if hindi tayo mag-cable car, mag-trek na lang tayo paakyat? Anong oras kaya tayo makakarating dito sa tuktok? Medyo ramdam na rin namin guys yung elevation sa mga panahon na to. And we are touring you guys sa part 2. And see you sa ating next vlog. Bye!